PL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay tataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayumanghi. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sukli. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat at walang pag-iimbot kailan pa man. Para sa bayan, susundin ko ang batas na pinaiiral. Hindi ako maghahangad ng para sa sarili lamang. Igagalang ko ang kapwa, sa isip ko, sa salita at sa gawa. Magulang ko ay susundin, at ang utos ng Diyos aking tutuparin. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayumanggi. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sungli. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat At walang pag-iimbot kailan pa man. Para sa bayan, susundin ko ang batas na Pinaiiral, hindi ako maghahangad ng para sa sarili lang. Okay, isang magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay ika-17 sa buwan ng Oktubre, taong kasalukuyan. Isang oras naman po tayo magkakasama-sama dito po sa palatuntunan Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan, in partnership with Northern Police District and Eastern Police District, headed by the author, the Action Man, Police Colonel Benliner Capili, DDDO, Northern Police District.
Habang inaantabayanan po natin ang ating mga words from the Bless Our Cups. Binabati ko na isang magandang tanghali na tiyempo ko yung dalawa magkasama, no? Si Attorney Donald Diaz from the Office of ASEC Vigor Mendoza and ang Chief LTO ng Antipolo City LTO, si paring Chris Batoon. Magandang tanghali kay Ma'am Kath Kapili. Happy viewing. At syempre kay Kanono, the Coffee Man. At sa the Action Man. Habang inaantabayan na natin ang aking co-anchor, I doubt kung makakarating pa po, sobrang trapiko, busy-busy. Siyempre, magandang tanghali po sa LTFRB. Okay, so this time we will start our program, ang ating pong Bless Our Cups. Inaantabayan po natin yung ating words from God from the Bless Our Cups. Isang magandang araw po sa ating lahat. Can you hear me loud and clear? Sa ating host po sa program natin ngayon, can you hear me loud and clear? Yes, sir. Okay. Do I need to start na po ba sa ating short devotion, madam? Go ahead po. Okay, so isang mapagpalang hapon sa ating lahat, sa lahat po ng mga nanonood at taga-subaybay sa programa pong ito. Ako po si Life Coach Adon Adlaon from Bless Our Cups, and it's a privilege for me na makapag-share po ng short devotion para sa ating tagapanood at tagapagsubaybay sa programang ito, lalo na po sa ating mga kapulisan. So alam naman po natin na yung trabaho ng ating mga pulis ay hindi po yan basta-basta, hindi po yan madali. Ang dami nilang mga choices at mga decisions at mga actions na kailangang gagawin right there and then in line of their duties and their responsibilities. Kaya nga po importante po na sa kanilang araw-araw na pagganap sa kanilang mga tungkulin bilang mga lingkod ng batas, mayroon silang gabay sa kanilang buhay. At ito po ay mahahanap natin sa book ng Proverbs, no? Chapter 3, verse 5 to 6. At ang sabi po ng salita ng Diyos sa talata na ito, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. So ang kondisyon po na binigay ng Panginoon sa atin para magabayan tayo sa araw-araw na ating mga ginagampanan sa buhay ay yung ating pagtitiwala po sa Panginoon. At hindi lang po basta-basta na pagtitiwala, kundi pagtitiwala na buong puso po sa Panginoon. And kaya nga, sabi doon, trust in the Lord with all your heart. And sinundan din po niya na do not lean on your own understanding. Kaya nandun yung struggle minsan, no? Na pagkising pa lang natin sa umaga, kanino ba tayo dapat talaga magtiwala? Sa sarili ba natin or sa Panginoon? Chances are, pag sa Panginoon tayo magtitiwala, ay siguradong magagabayan talaga niya tayo sa araw-araw nating buhay at hindi tayo maliligaw,
hindi tayo madidiskarel, pero minsan pag sa sarili lang tayo umaasa, minsan doon tayo nagkakaproblema. Bakit po? Limited lang po tayo at hindi natin alam ang lahat. Kaya nga po importante sa ating mga kapulisan at sa lahat po na nakikinig na sa lahat ng ating kaparaanan, magtiwala tayo sa Diyos, i-acknowledge natin siya sa lahat ng ating mga plano, lahat ng mga alikain, at ang mga sa natin, bibigyan niya po tayo ng buhay at maging matagumpay po tayo sa buhay. So, maraming salamat po sa pagkakataon na makapagbahagi ng short na devotion para sa programa natin ngayong tanghaling ito. Isang mapagpalang hapon po sa inyo lahat at God bless us all. Okay, maraming salamat. Inyo pong narinig yung ating si Pastor Adonis Adlaon, no? From the Bless Our Cups, headed by Pastor Renato Paraan. We have 10 minutes after 12 o'clock. Patuloy po kayong nakikinig dito po sa palatuntunan Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Hi, Rolly. Another public service at its best. Congratulations, Team EPD, Team NPD, EPD, LBKM. Siyempre, no, with the inspiration coming from the author itself, thank you for taking us sa inyong journey. Okay, tulad po na nabanggit ko kanina, magandang tanghali din po kay Attorney Eric Valero, ang Chief Legal LTFRB, kay Executive Director ng LTFRB, Attorney Bob Paig, higit sa lahat, kay Police Lieutenant Colonel Engcott, gayon din po kay Sir Joel Bolano, ang Chief Technical Evaluation Division ng LTFRB. Thank you very much, Police Staff Sergeant Fugan. Siyempre, maraming salamat sa aking pilot kay Corporal Robin Barameda. Sandali lang, no, Robin? Case closed. Thank you daw, sa advice ni Attorney Donald Diaz. Okay, atin na pong ihahatid. Pero bago yan, nais nating ihatid sa ating mga kababayan, ang ating pong mga kapulisan ay naka-heightened alert status. Dahil napakarami po nating holidays and activities, come the election time, followed by the Todos Los Santos, followed by the holiday season. Sabi nga po, para makatulong tayo sa ating mga alagad ng batas na kung saan po ay nangangalaga sa ating mga seguridad, siyempre ang ating sandata palagi, ang pag-iingat muna sa ating mga sarili. Dapat sa atin po yun magsisimula. Okay, we have 13 minutes after 12 o'clock. And this time, atin na pong ihahatid ang ilang mga pag-uulat mula po sa Balwagang Pambalitaan ng Northern Police District. Mula po kay Patrolwoman Deborah Alfar. Harmonization of illegal drugs watch list and data of drug surrenderers is ginagawa sa Northern Police District. Ang programang ito ay kolektibong determinasyon ng NPD at PIDEA upang mapabuti at mapibilis ang pagkuha, pamamahala at paggamit ng mga impormasyon tungkol sa mga drug surrenders. Sa pangunguna ni Police Brigadier General Gapas, naglatag ito ng mga hakbang upang palakasin ang kampanya laban sa illegal na droga. Sa pamamagitan nito, mas magiging epektibo ang pagtutok sa mga individual na nagpasyang suko ang kanilang koneksyon sa illegal na droga. Sa kabila ng mga hamon, ang Northern Police District at Philippine Drug Enforcement Agency ay magtutulungan at magpapatuloy sa kanilang misyon na mapanatili ang kaligtasan ng Kamanava District mula sa illegal na droga. Isinagawa naman ang makabuluhang 2nd District Joint Security Control Center para sa paparating na barangay at sangguniang kabataan elections 2023 sa pamumuno ng NPD District Director Police Brigadier General Rizalito G. Gapas.
Pinag-isa ng pulong na ito ang NPD Command Group, Chief of Police ng Kamanava, mga kasamahan mula sa BJMP at mga election officers ng Kamanava. Ang pagtitipong ito ay nagpapakita ng determinasyon ng mga ahensyang tagapagpatupad ng batas, lokal na pamahalaan at mga opisyal ng COMELEC na tiyakin ang kaligtasan, seguridad at integridad ng BSKE 2023. Isang hakbang patungo sa mas maligayang kinabukasan para sa mga mamamayan ng Kamanava. Balita mula sa Valenzuela, drug suspect nadakip, higit 200,000 halaga ng shabu nasaba. Sa isinagawang buy-bust operation ng mga tauhan ng SDU sa pakikipagtulungan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, isang suspect ang naaresto matapos siyang bahulihan ng mahigit 200,000 piso na halaga ng shabu. Ayon kay Police Colonel Destura, kinilala ang suspect bilang si alias Danny, isang high-value individual, 46 na taong gulang at naninirahan sa Barangay Marulas, Valenzuela City. Sa kanyang pagkakaresto, nakumpiska sa suspect ang isang peraso na transparent plastic sachet na naglalaman ng pinaniniwalaang shabu. Ang nakumpiskang peraso na droga ay pinaniniwalaang may timbang na humigit kumulang 30 gramo na may standard drug price value na 204,000 pesos. Ang nasabing suspect at mga nakumpiskang ebidensya ngayon ay nasa kustodiya ng SDU para sa paghahanda ng kinakailangang dokumento para sa inquest proceedings. Top 9 most wanted person station level arestado ng Navotas Police. Isinagawa ang manhunt operation ng mga tauhan ng Police Substation 3 na nagresulta sa pagkakaresto sa akusado sa bisa ng warrant of arrest noong 14 ng Oktubre taong kasalukuyan sa barangay NBBN, Navotas City. Ayon kay Police Colonel Cortez, kinilala ang akusado bilang si alias Ronald. Ang warrant of arrest ay inisyu ni Honorable Ronald Q. Torrejos, punong hukom ng RTC Branch 288 Navotas City para sa paglabag sa Sections 5 at 11 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa kasulukuyan, ang nasabing warrant of arrest ay ibabalik sa issuing court, samantalang ang naarestong akusado ay nasa kustodiya ng pulisya para sa tamang proseso. At yan po ang mga nakalap na balita mula dito sa Team Kamanava. Kaagapay mo, Patrolwoman Deborah Alfar. Okay, maraming salamat kay Patrolwoman Deborah Alfar. Pinababati po at syempre no, from the DDO NPD Police Colonel Benliner Capili. Congratulations to the newly installed District Director of Manila Police District, Police Colonel Tom Ibay, Kaagapay Class 96. Pagbati po mula po kay DDDO NPD. Siyempre, mula din sa LBKM, congratulations, DD, MPD, Police Colonel Tom Ibay. So this time atin naman tanggapin ang pag-uulat mula po sa Eastern Police District, mula kay Patrolwoman Jenny May Dolor. Spiritual Enrichment Program isinagawa para sa mga kapulisan ng EPD sa patuloy na pagpapalakas at pagpapatibay ng moral and welfare ng mga kapulisan ng EPD. Isang spiritual enrichment program ang isinagawa katuwang ang simbahan na may temang Sino si Kristo sa buhay ko. Katuwang ang Society of Catholic Communities in Action o SCA, matagumpay na inilunsad ang programa na pinasinayaan ni Police Colonel Jonathan G. Calixto, Chief District Directorial Staff ng EPD. Dumalo at nakiisa din sa nasabing aktibidad ang adopted member ng SCA na si Police Colonel Benliner L. Capili, Deputy District Director for Operation ng Northern Police District. Bilang parte ng programa ay nabigyang pagkakataon ang kapulisan na magbahagi ng kani-kanilang mga life testimonies. Ang naturang programa ay kaugnay sa 5 focus agenda ng Chief PNP na Personnel, Moral and Welfare Development na naglalayong mabigyang halaga ang spiritual at moral na aspeto ng buhay ng mga kapulisan.
Layunin ng nasabing programa na mas lalo pang hubugin ang karakter at pagkatao ng mga kapulisan, maging ang kanilang pananampalataya sa relasyon sa Diyos. Sa parang ito, ang ating kapulisan ay mabigyang gabay at patuloy na makapagbigay ng kalidad na serbisyo. At balita naman ng mga naging operasyon ng Eastern Police District. 190,000 halaga ng droga nasabat sa Marikina, 2 sospek arestado, samantalang minor de edad na rescue. Sa ikinasang bypass operation ng Marikina PNP, huli ang 2 drug suspect at na-rescue ang isang minor de edad na babae sa Barangay Tumana, Marikina. Mahigit kumulang 28 grams ng hinihinalang shabu ang nasabat mula sa mga suspect na sina alias Nino, alias Lala at alias Tabeng na isang minor de edad. Sa kabuuan, tinatayang nagkakahalaga ng 190,000 pesos ang nakumpiska ng mga otoridad na iligal na droga sa nasabing operasyon na agad ding isinumite sa EPD Forensic Unit para sa kaukulang eksaminasyon. Parehong naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act sina alias Nino at alias Lala na kasalukuyang nakapiit sa himpilan ng Marikina PNP. At ang na-rescue minor de edad na tinago sa pangalang alias Tabeng ay nailipat na sa pangangalaga ng DSWD Marikina. Samantala, lalaking tinuturing na top 5 regional most wanted person at top 1 most wanted person ng EPD, arestado. Wanted ang 41 anyos na suspect na si alias Jepoy sa kasong murder. Inaresto ito ng mga operatiba ng EPD DMFB Intelligence Unit, EPD DID at Eastern District Intelligence Unit, katuwang ang RIU NCR Intelligence Group. November 2022 nang inilabas ni Honorable Maria Cheryl Lagi Sigera, presiding judge ng RTC Branch 268, Pasig City, ang warrant of arrest ng suspect. Halos mag-iisang taon na ding nagtatago ang suspect. Ngunit sa masusing pagmamanman ng mga operatiba, natunton ang lugar na pinagtataguan nito. Sa gitna ng operasyon, habang hinahain ng mga operatiba ang warrant of arrest ng suspect, pilit pa ding itinatanggi nito na siya ang hinahanap ng mga otoridad. Ngunit hindi na siya nakatanggi nang makumpirma mismo sa kanyang dalang ID card. Matapos basahan ng kanyang karapatan, dinala siya sa opisina ng EPD DMFB Intelligence Unit para sa kaukulang dokumentasyon at kalaunan ay inilipat sa kustodiya ng Pasig City Police Station Custodial Facility para sa kaukulang disposisyon habang gumugulong ang kanyang kaso. At yan po ang mga naging kaganapan dito sa Team EPD Pamamarisan. Kaagapay mo, Patrolwoman Jenny Dolor. Okay, maraming salamat kay Patrolwoman Jenny May Dolor. Ang mga balitang yan ay sa atin ni Patrolwoman Deborah Alfar at ni Patrolwoman Jenny May Dolor. Another congratulations, no? Mula po sa The Action Man, DDDO, NPD. Congratulations kay Police Colonel Jess Tamayaw, newly installed DDDA Southern Police District. Deputy District Director for the Administration, Southern Police District. May nagtanong sa atin, ano? DDDO is his Deputy District Director for Operations. That is Police Colonel Ben Linar Capili. And the District Director of Manila Police District, newly installed, Police Colonel Tom Ibay. Pareho po, ano? Class 96, kaagapay 96, the same. Mula pa rin po sa ating Class 96, also proud, kaagapay Class 96, Police Colonel Ben Lilar Capili. Yan po ang kanyang mainit na congratulations sa ating mga newly installed officers. Siyempre, congratulations din kay DDDO, no? Proud to be an NPD. Okay, this time we have 24 minutes after 12 o'clock. Hindi na siguro makakayanan, ano? Yung ating co-anchor ay kasalukuyan pong busy ngayon. Siyempre, happy viewing sa aking co-anchor dyan sa area ng Eastern Police District kay Major Darius Agmalio. Nice seeing me daw.
At happy watching sa mga NPD daw. God bless LBKM from ODDDO NPD family kay Vic Seralco. Okay, this time we're going to play the AVP of Malabon City Police Station under the office of the COP, Police Colonel J. Baybayan. Malabon City consists of 21 barangays and is currently spearheaded by our beloved and very supportive first woman mayor of Malabon, Honorable Jeannie Sandoval. Our police force is composed of 471 gallant and dedicated police personnel, consists of 31 police commissioned officers, 426 non-commissioned officers and 14 non-uniformed personnel spearheaded by Police Colonel J.B. Baybayan as the officer in charge. Our accomplishments includes but are not limited to the arrest of over 65 persons with warrant of arrest, 5 of which are included in the top 10 most wanted, top 1, top 3 and top 5, 12 are most wanted and 48 are wanted persons. In our campaign against illegal drugs, in the 32 police operations conducted, 4,757,157 pesos and 20 centavos worth of prohibited drugs were confiscated. And in our campaign against loose firearms, we have arrested 8 individuals and able to confiscate 8 firearms, and all of these were filed in court. In our campaign against illegal gambling, in 78 police operations, we have confiscated bet money amounting to 47,566 pesos and able to arrest 142 individuals. More so, aggressive and intensive police operations were conducted like checkpoints, police visibility, visitations to establishments and vital installations and many others to assure the Malabon community of their safety and security. With this overall police operations conducted, our station able to attain for the past week of crime clearance efficiency of 90.91% and crime solution efficiency of 72.73%. This crime clearance and crime solution efficiency is also a result of various PCR activities with our advocacy support group and force multipliers such as community outreach programs, cleanup drives, livelihood training programs and many others anchored in our Chief's 5 focused agenda as part of strengthening community engagement as our crime prevention strategy. With more or less 20 advocacy support groups and force multipliers who serve as our partner in all our endeavors, their organization and mobilization is considered as one of our best practices, as their organized group since year 2021 plays a big role in keeping the city of Malabon peaceful and a progressive one. Police Major Alfredo Agbuya Jr. was born on February 3, 1975 in Manila. He is a family man, and though he married young, he worked hard to pursue his dreams. He is a bona fide member and a recruit of an elite force of the PNP Special Action Force Class 1995. He acquired his officership as police inspector by a lateral entry on 2008. A diligent man, indeed. Before he became the Assistant Chief of Police for Administration of Malabon City Police Station, previously he was the Assistant Chief of Police for Operations of MCPS. He's also the Concurrent Chief of the Station Investigation and Detection Management Section. In terms of administrative or operation matters, he can handle it competently. With his 28 years of experience in the PNP organization, proved to be one of the many policemen who are serving the nation with pride and honor, in the name of service to Filipino people he oathed to serve and protect, Police Major Agbuya was assigned in different PNP offices nationwide. Equipped with different training and specialized courses, he was given numerous awards and commendations for his hard work and dedication. With these accomplishments, he was entrusted to a position that requires experience and expertise.
Ladies and gentlemen, once again Police Major Alfredo F. Agbuya Jr., the Assistant Chief of Police for Administration of Malabon City Police Station. Top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWBL. Okay, ang tumpak na oras, 30 minuto makalipas ang 12 ng tanghali. Tulad po ng inyong napanood, ang AVP ng Malabon City Police Station under the Office of Police Colonel J. Baybayan. At tulad ng intro na inihatid sa atin, makakadaupang palad po natin at maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataon. Ang Assistant Chief of Police for Administration, Police Major Alfredo F. Agbuya Jr. Magandang tanghali sa inyo, Major Agbuya. Magandang tanghali po sa ating lahat at sa ating mga tagapakinig at mga nanonood sa araw na ito. Bumati ka na, Major. Baka may nais pa po kayong mga batiin. Ano? I know that you have a prior commitment. So, thank you for giving us the opportunity na makadaupang palad po kayo. Oh, yes, ma'am. Anytime po. At kailangan lang naman po natin i-manage natin ang ating mga oras. Okay. So, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy. Wala yung aking co-anchor. Very busy yung ating PIO ng NPD. So, this time, since we had with us previously, Major, yung ating COP, sa Colonel Baybayan, ay nais muna nating muli nating alalahanin to refresh yung sa ating listening and viewing public, gaano po ba kalawak at gaano karami ang nasasakupan ng Malabon City Police Station? Actually, ang Malabon City Police Station po ay meron pong binabantayan na humigit kumulang na nasa 4 na milyon. Ito po ay aming pinagkakasya ang kasama na po rito yung mga nagtatrabaho. Siyempre, sila po ay come and go. Dito po sila nagwo-work. Kasama po yan sa binabantayan namin. Major, 4 na milyon Malabon alone? Nawawala yung audio ni Major Agbuya. Paayos ng Major. Major, nakamute daw po kayo. Kindly check your audio. Maraming salamat po sa mga nanonood, Habang inaantabayan na natin ang pagbabalik ng audio ni Major Agbuya, sir. Ang laki, 4 million, A while ago, Major just mentioned, While I was asking gaano kalawak yung nasasakupan ng Malabon. Major, okay na po ba yung audio nyo? I'm calling Patrolwoman Deborah. Sabi nila, may prior engagement si Major and he will stay with us until 1 p.m. only. Pero sana po magawa natin ang paraan yung audio ni Major, Major. Rob, na lang, Habang iniantabayanan pa rin po natin, kanina nabanggit ko na ang daming holidays, na papasok, Sabi nga nila talagang very long weekend, Pagkatapos ng eleksyon, papasok ang Todos Los Santos. After ilang days lang, papasok naman ang Christmas season.
In the month of August pa lang yata, month of September, ay nagsasuffer na tayo sa heavy traffic. Grabe po yung inaabot natin traffic ngayon. Kahapon, nag-cause din ng traffic yung ginawang strike nung sinasabing manibela, no? I heard it stayed, no? Doon sa area ng QZ, sa may RTFRB area. They stayed for almost 30 minutes. Wow, naging parking lot daw yung area, no? Kaya sabi nga natin, pagmamahal, malasakit, yan ang tatak ni DDDO, no? Mapagmalasakit sa kapwa. Sana madama natin yun, para pag minsan, isipin natin palagi, no? Yung kapakanan din naman ng ating kapwa. Okay, ano na nangyari sa audio ni Major Agbuya, no? Sana may nag-a-assist kay Major, no? Hello po. Okay, muli na pong nagbalik Ayun, si yes, Major ma'am. Agbuya. Okay, go ahead. A while ago, I was asking Major, medyo nagulat tayo doon. Or baka nagkamali lang ba ako ng dinig? 4 na milyon yung nasa AOR nila Major Agbuya, sir? Hello, ma'am. Go Okay na ahead, po yung sir. audio ko, ma'am? Opo, hindi niyo po ako naririnig. I was Ayan, ma'am. asking. Naririnig ko na po kayo. Opo. Muli ko pong itinatanong kanina kasi I was asking for gaano po ba kalawak, no, yung area of responsibility ng Malabon, and you mentioned na ang population is almost 4 million. I was asking Sorry. back. 4 million. Yes, Nagkamali lang ba tayo? Nagkamali po tayo. Nasa 403,355 po tayo. Iniisip ko yun. Opo, nasa Ibilang lang yun. 403,355 po. Okay, I was asking also, Ayun. and you already mentioned the Major, no, na talagang nagdi-differ kasi yung population natin in nighttime and population natin in daytime. Yes, ma'am. Sabi nga, lalo higit din, parang almost the same naman with the monitoring ng ating mga otoridad, both the nighttime and the daytime population, Major? Opo. Konti lang naman po ang difference niyan pagdating po sa umaga at sa gabi. Halos nadadagdagan lang po yan sa umaga, mga nasa 50 o humigit kumulang. Sapagkat ilan lamang po ang mga factories dito, ang paggawaan ng mga plastic at kung ano-ano pa. At Okay, sa lawak siguro. naman po ng Go ahead. kalawak naman po ng Malabon City ay umaabot lamang po ito ng 15.71 kilometers lang po. Okay, siguro alamin na din natin bago tayo pumailan lang ng malayo yung general peace and order situation in the area of Malabon. Since I was able to mention a while ago, Major, that ang ating pong kagawaran ng Philippine National Police is on a heightened alert status. Ano po? Opo, nasa heightened alert po tayo, ang buong kapulisan po, hindi lang po rito sa Malabon po. Okay, ang buong kapulisan po ay nasa Opo. heightened alert status. So, kumusta naman po ang general peace and order situation? Lalo higit po, almost days na lang to count. By Thursday, magsisimula na po yung campaign period ng ating mga kakandidato, both the SK and the barangay election. Kumusta naman po sa inyong area of responsibility, sir? Ay dito naman po sa Malabon City, ang kabuuan po ay very peaceful naman po. At kung meron naman pong krimen, ito po ay manageable. At kaya naman natin siyang i-handle sa tulong po ng ating LGU.
Okay, any reported incident in connection or COMELEC related violation, lalo higit po yung ating COMELEC gun ban? Sa awa po ng Panginoon hanggang sa ngayon ay hindi pa po tayo nakakatanggap ng mga violations. Ito pong panahon ng election na period po. Generally peace and order pala ang area ng Malabon, ano? And we will also take this opportunity bago tayo pumunta doon sa 5-point focus agenda ng ating Chief PNP. Syempre very timely, no? Aside from the forthcoming election, automatically Todos Los Santos follows, no? So nais nating kumustahin mula sa ating ACOPA of Malabon na Police Station yung preparedness nila di pagdating po sa pangangalaga sa seguridad at sa peace and order sa coming Todos Los Santos, sir? Ayun po, nasabi nyo nga po, halos magkakasunod po ang ating holiday. Kung atin pong titignan, napakahaba po na bakasyon yan kung aaprubahan ng ating national government, of course the LGU. Nakaprepare po ang Malabon City Police Station sa ganyang kahabang holiday, lalong-lalo na itong BSKE at ito pong darating na Todos Los Santos. Nakakasana po ang kung saan po natin ilalagay ang ating kapulisan. Nagkaroon na rin po tayo ng mga planning kung ano man ang mangyayari o magaganap dito po sa Malabon City. Ako pa, in the area of Malabon, gaano po karami yung ating mga sementeryo? Sa ngayon po, ang pagkakaalam ko po sa abot ng aking nalalaman, ang sementeryo lang po dito ay meron po kaming Tugatog Cemetery. Ngunit sa ngayon po, sarado po siya. Under renovation po siya or what. Simula po nung sinara po siya eh. Parang inaayos po yung pader and then yung kaloob-looban. Then meron po mga sementeryo rito is yung mga private lang po na mangilan-ngilan lamang po ang mga nakalibing o nasa loob nito. Okay, ako pa, would you like to take this opportunity also if there will be instances na magkakaroon kayo ng rerouting in connection with the traffic dyan po sa area ng would you mind? Baka po meron kayong mga i-divert, ni-route na mga lugar upang maiwasan ng trapiko dyan po sa area ng Malabon? In connection with the Todos Los Santos pa rin po ako pa. Ayun, sa ngayon po, patuloy po ang aming pakikipag-usap sa PSTMO. Of course, sila po yung mauuna na magbibigay ng rerouting kung meron man. Sa ngayong oras na po na to, wala pa po silang ina-advise kung paano kami mag-a-assist o saan yung kanilang i-close or saan nila i-reroute. Pero I think baka hindi po magkaroon ng rerouting sa katulad nga po ng nasabi ko, yung Tugatog Cemetery along MH Del Pilar, I think hindi po sila maapektuhan sapagkat pansamantala po nakasara ang Tugatog Cemetery po. Okay. Oh no, I doubt, no? Sana nag-text yung aking co-anchor. Ngayon, nandyan po siya sa kabilang at naka-board daw siya. Batiin natin yung aking co-anchor. Magandang tanghali sa iyo, PIO, Police Lieutenant Colonel Connie Salas. Hi, Tita Flory. Magandang tanghali po sa lahat ng manonood at sumusubaybay sa lingkod ng bayan, Kaagapay ng Mami. Okay, so tulad nga ng ating pinipresenta ngayon sa ating viewers, sa ating listeners, ang ACOPA ng Malabon City Police Station is with us ngayon, and thank you once again for giving us this opportunity. But I was advised a while ago, ACOPA, that you will just be staying with us until 1 p.m. So I'll take this opportunity muna, partner, para matanong muli si ACOPA, no? Kasi ang dami-dami ko talagang inihahanda at laging hindi ko iniwawala sa aking mga inihahanda ang isa sa mga ibinibigay sa ating updates ng Northern Police District. Lalo na higit, kumustahin ko, yung parang nagkaroon ng summit, ACOPA. Is this tapos na ba ito? Yung summit on handling minors? Meron pong actually po yung summit po na yon ay
patuloy pang pinagpaplanuhan, although meron po tayong maliliit na summit na ginawa, kasama po ang CSWD at iba pong LGU na po pwedeng mag-share ng kanilang mga insights para mapagbuti natin yung pag-handle sa mga minors. Ang pagkakalam ko po, magkakaroon po yan, tuloy-tuloy po yan. Ang plano po nila, I think, magkaroon po yan ng kada buwan. Oh, ang ganda. Opo. Maganda 'yun kasi parang it will serve as a refresher, ano? Palaging parang paalaala palagi kasi both sides, no? With the handling of the minors, the offenders, and at the same time minor victims, no? Partner, baka meron kang nais na ay dagdag sa ating mga kinukumusta kay Akopa? Hello, June. Actually, kababata ko po yun si June. Go ahead. June, aside from, alam niyo naman, bilang member din ng DCAD family, ano naman yung mga community engagement program nyo, lalo na netong, sabi nga natin, para pagtibayin natin yung ng community at ng police. Ano yung mga community program natin dyan sa Malabo? Ay, dito Okay, po sa okay. Malabo. Ako pa bago mo sagutin 'yan, yung ating PIO, kindly mag-move ka sa camera, no, kasi nakatagilid ka sa amin. Okay, ako pa. Dito po sa Malabon, napakarami pong proyekto para po sa community. Ini-engage po natin sila. Every week meron po tayong engagement na ginagawa sa community. Kahit na ito ay masasabi natin, hindi naman maliit na mamamayan. Sila ay importante sa atin kahit na maliit o malaki na mamamayan. Dito po sa Malabon City, lahat po ng community rito ay pinapahalagahan namin. Ultimo, balot vendor, tricycle driver, pedicab driver. Actually, ito lang po, kahapon lang, iminiting natin yung mga TODA upang mapagtibay natin yung paglaban o pagpuksa doon po sa mga nangungulimbat o kumukuha ng mga cable wire at sinasakay sa mga tricycle, which is hindi nila alam na may violation pala yun. Sinasakay nila this oras ng hating gabi, may bit-bit na wire. Ipinapaliwanag namin yun kung ano yung magiging participation nila doon sa mga ganong masamang gawa ng kanilang kababayan o kung hindi man nila kalugar, upang ma-analyze nila na sa ganong oras bakit ka may dalang wire. So bakit mo siya isasakay? Pwede naman nilang isakayan po, pero idiretso nila sa barangay or sa himpilan ng pulis upang magkaroon po ng konting pagtatanong kung saan man ito nanggaling. Okay, sa ganun po, ako pa, para na rin po sa kabatiran ng ating mga babayan, na-catch ako doon sa na nabanggit nyo kanina. Ito ay para na rin sa kaalaman at kabatiran ng ating mga kababayan. Nabanggit nyo po kanina, isinasakay. Halimbawa, ito nga ay mga nakaw. Tapos nagkataon, yung tao ay sadyang hanap buhay lang ang nagpapasada. Sila po ba, halimbawa tinawag sila para isakay ito, not knowing na ito po ay nakaw, sila po ba ay magiging accomplished na dito? Sa mata po kasi ng tao, lumalabas po yan na accomplished. Kaya nga po, yan po ay nagkakaroon ng malawak na investigasyon sa pagbibigay ng witnesses kung sino man ang mga nakakita. Hindi naman lahat na kapag isinakay o naisakay ng isang tricycle driver, ito man ay sinadya o hindi. Nagkakaroon po ng investigation dyan. Yung kanilang sasabihin dyan, na natitimbang naman po ng ebidensya yan at ng mga witnesses. Yan po ay inihahain natin sa piskal o hanggang sa umabot man sa court. Nalalaman naman natin kung sila ba ay totoong may Talaga inosente, o inosente. Opo. Yung tulad nga na nabanggit ko kanina, paano nga, kung talagang ito'y nagpapasada lang, isinakay, inofera ng malaking pera, but unfortunately, yung kanyang isinakay pala is stolen item. But still nga, justice will prevail. Di ba ako pa, no? Opo. Kailangan po yun kasi hindi po tayo ang unang-una, wala po tayo roon nung nangyari yun. Bumabase lamang po tayo sa mga sinasabi ng tao. Kaya napakalaking tulong po talaga ang pag-i-engage natin sa community. Sila mismo ang nagsusumbong, nagsasabi, minsan sila rin po ang kumukuha ng mga video
na pagdating po sa opisina, sasabihin nung ating nahuli, wala silang kinalaban. Pero kung makikita sa video, siya pala ay nag-aabang at hinihintay lamang na matapos ang pagkuha o pagnakaw ng isang bagay. Then darating siya, makikita sa CCTV, pinara siya. Pero hindi po. Kadalasan po yan, nag-aabang siya sa malayo. Okay. Ako pa bilang alter ego ng Chief of Police, paano naman po natin, ginagawaran po ba ninyo ng mga awards sa moral and welfare ng ating mga kapulisan? Ang mga maliliit at magagandang mga accomplishments ng ating mga kapulisan, nagagawaran po ba sila ng mga awards and commendations sa inyong AOR? Ay, opo. Totoo po yan. Totoo po yan. Kami po ay meron po tayong tinatawag na reward system. Lahat po ng ating kapulisan na nakakagawa ng maayos, maganda, at na i-deliver nila ang kanilang mga trabaho. Nabibigyan natin sila ng commendation. At kung meron naman po na katulad ng ating LGU, natuwa sa ating trabaho, nagbibigay din po sila ng monetary reward. Lalong-lalo na kung tayo ay makakahuli ng mga most wanted person, mismong LGU po ang nagbibigay ng mga reward na yan. At dito rin po sa aming himpilan, naka-line up na po sila based po doon sa kanilang mga achievement o accomplishment na nagawa po. Okay, partner. Aside from that, di ba, aside from reward system, ano pa yung mga projects natin bilang ACOPA na makakatulong, lalo na pagdating sa psychological or mental ng ating mga kapulisan dyan sa Manila? Pagdating po dyan sa health po ng ating kapulisan, katulad nga po ng sinabi ko, patuloy po yung aming pakikipag-coordination sa LGU. Sila po yung merong mga facilities, kakayahan, katulad po ng although meron po tayong doctors ng mga PNP. Ito po kasi, pagka ikaw ay nasa Malabon, kapitbahay na lamang natin ang doktor dito, katulad po ng Super Health. Ayan. Automatic po, especially vaccine. Kahapon lang po, meron pong flu vaccine na ipinamahagi ang ating local government dito po sa Super Health. Ilan po ang naka-acquire niyan dito po sa mga pulis? Dahil dun sa aming pakikipag-usap sa mga doctors dyan, sila rin pong nagsasabi na okay, meron po kayong 10 slots or 15 slots para magkaroon naman po ang ating mga personnel ng libreng bakuna sa flu vaccine. Ayun po. Hindi lang po yan, nagkakaroon din po kami ng dental check-up. Ito rin naman po ay tulong din po ng LGU. Partner? Okay. Partner? Opo, tita. Nakita naman natin na talagang inalagaan ng pulis, ng ating mga, sabi nga natin, pinuno sa pulis, Malabon, yung kanilang mga personnel. Aside from that, hindi lang sa moral and welfare, ano pa yung mga programa when it comes to 5 points agenda ng ating Chief PNP? Ang meron kaya, especially when it comes to integrity enhancement? Dito po sa amin, napakarami. Unang-una po, yan nga po, yung health, reward system. Meron din po kami na yung tinatawag na kapag merong leave na ibinibigay natin sa ating personnel, tayo na rin po ang mismong nagsasabi na sa kanila na gamitin na ninyo ang inyong mga leave credit upang sa gayon maalala nila baka kasi ma-expire dito. Kaya inaantabayanan natin yung mga schedule na yan. Although hindi natin sila pinagsasabay-sabay, kailangan nila yan para sa kanilang mga pamilya po. Okay. Uy, ilang segundo na lang. Maghihiwalay na tayo nila ACOPA. I was instructed that ACOPA will be staying with us until 1 p.m. only. No? Happy viewing sa aking bunso. Ana Cristina daw is watching. Okay. Napakarami nating nais kumustahin. Kanina, pinagsama-sama ko na yung lahat ng holidays. Ika nga, talagang napaka-long weekend. As part of the anti-criminality campaign,
And as part of the security ng ating mga publiko, we will give the ACOPA of Malabon City Police Station ng pagkakataon para ika nga ay ipaalala sa mga mamamayang tiga mga Labon, lalo na po yung ika nga ay mga magsisialis ng kanilang mga kabahayan pagdating nitong elections and Todos los Santos, paano ang mga tips na nais nating ibigay ACOPA, and at the same time ang mga access points, yung mga telephone numbers and mga FB pages ng Malabon para po sa mga mamamayang tiga Malabon. ACOPA. Ayun po, maraming salamat po sa pagkakataon na to. Nais po namin na ipaalam sa, hindi lamang po sa Malabon, kundi sa lahat po ng nakikinig. Ganito pong sa kahabaan po ng holiday, mangyari lamang po ay panatilihin natin ang ating mga kabahayan, kung ito po ay ating lilisanin, na manatiling naka-safe siya, na nakalock. Kung hindi naman po, kung iiwan natin ito sa tamang tao lamang, wag po na kung sino-sino lamang at kahapon lamang o isang linggo lamang nakilala at ibinibili ng bahay. Mag-ingat po tayo sa mga ganon. Pagdating naman po sa kalsada, dito po sa Malabon, alam naman natin na hindi naman po kalakihan ng kalsada rito. Ang pag-iingat po sa pagmamaneho, ang tanging ating sandata para tayo manatiling safe sa kalsada. Pagdating naman po sa mga maliliit na sasakyan katulad po ng e-trike, kami po ay nakikiusap na kayo po ay dumaan sa tamang daanan kung saan lamang ang e-trike ay po pwede. Huwag po tayong makipagsabayan sa mga jeep at ang mga malalaking truck. Dito po sa Malabon ay hindi lamang po jeep, kotse ang dumadaan dito. Napakarami pong truck na dumadaan dito upang makarating sila sa kanilang paroroonan. Pagkat ang Malabon po ay meron pong mga mangilan-ngilan na warehouse kung saan ang mga truck po ay labas-masok dito upang magdala ng kanilang mga kalakal. Pagdating naman po sa ating mga komunidad o naglalakad sa kalsada, mangyari lamang po sana kung wala naman po kayong gagawin sa kalsada, ay manatili po tayo sa ating bahay. Kung kayo naman po ay merong problema, ang aming pong hotline ay makikita sa aming Facebook page ng Malabon City Police Station Facebook page. Meron din po kaming contact numbers na po pwede kong banggitin ngayon. Go ahead po. Ito po ay 0921-70-50-770. 0921-70-50-770. Ito po ay contact numbers ng aming Tactical Operation Center na kung saan po ay 24 oras po na mangyari po kayo ay tumawag kung ano man po ang inyong problema. Isipin kung kayo po ay nag-aalala, naiwan ng inyong bahay, pwede pong pasyalan yan ng aming kapulisan at humingi ng tulong sa inyong barangay upang samahan po ang aming kapulisan at tignan ang inyong kabahayan na naiwan. Oh, nawala na naman. Nawala na naman yung... Nawala na naman. Ako pa. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ayun, bumalik pala. Okay. Huminga lang po, huminga. So, ulitin natin, simply trying to text the 0921-705-0770. Yan po ang talk ng ng Malabon Police Station. So this time, since we were personally requested that ACOPA will only stay with us, will only be staying with us until 1 p.m. this time, we're going to ask yung parting message ni ACOPA, and please accept our thanks on giving us the opportunity na makadaupang pala po kayo. So this time, we will be asking for the parting message of the Assistant Chief of Police for Administration ng Malabon City Police Station, Police Major Alfredo F. Agbuya Jr. Sir, go ahead. Ayun nga po ma'am, katulad po ng aking nasabi,
hindi lang po sa Malabon City ang ating ipapamahagi ng kaligtasan habang dito sa kahabaan ng holiday, kundi nationwide po. Alam po naman po natin, nakikinig nationwide ang ating programa. Worldwide. Worldwide. Panatiliin po natin itong ang ating mga sarili na ligtas, mapasakalsada man tayo o nasa loob ng ating kabahayan. Panatilihin nating maging malakas ang ating kalusugan, kapiling nating mga pamilya. Hindi lamang po, pagdating naman po sa ating mga trabaho, panatilihin po natin na maayos ang ating mga pakikisama, pakikitungo sa ating mga kasamahan sa trabaho. Yun naman po. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat. Yan po ang AKOPA ng Malabon City Police Station, Police Major Alfredo F. Agbuya Jr. Tayo po'y magbabalik pagkaraan po ng ating station ID. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWBL. Okay, maraming salamat po siyempre sa District Director ng Northern Police District, Police Brigadier General Rizalito Gapas. Sa DDDO ng NPD, Police Colonel Benliner Capili, ang ama ng lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan. Another congratulations sa newly installed District Director ng Manila Police District from Police Colonel Benliner Capili, both kaagapay class proud, kaagapay class PNPA 96, no? PNPA kaagapay class 96. Police Colonel Tom Ibay, siya po ang bagong DD ng MPD. At ang bagong DDDA ng Southern Police District, Police Colonel Jess Tamayaw, congratulations siyempre. PNPA kaagapay class 96. Yan po, no? Ang gagaling ng mga class 96. Siyempre, lalayo pa ba tayo? We have with us the Action Man, DDDO, NPD, class 96, PNPA kaagapay. Oh, partner, I will give you the opportunity na, no? Binigla mo ko. Di ko alam na mag-i-stream ka. Okay, sige. I will give you the opportunity, partner, no? Batiin mo muna yung mga gusto mong batiin. Siyempre po, binabati ko unang-una yung patuloy na sumusubaybay ng mga personnel namin dito sa Kamanaba, sa buong Northern, lalo na yung mga police stations natin. Hello muna sa lahat ng mga tiga-PIO. Siyempre, si Pat. Andito po, katabi ko sila lahat. Yung staff ko sa PIO. Opo, sila Patrolman Deborah Alpar, si Patrolman Glazer Esperanza, yung aking mga staff and crew dito para makita nyo po. Si Abduhan. Opo, nandito po. Actually, dapat paalis na kami, kaya lang bigla po nagkaroon ng emergency conference dahil darating po dito yung ating RT bukas. Okay, so, go ahead. Nais ko rin pong dahil hindi nasabi ni AKOPA ng Malabon kanina, bukas po, part po ng sa election, yung Unity Walk and Covenant signing sa Malabon, meron po sila bukas ng umaga sa San Bartolome Parish Church po. So nakita naman po ninyo dito po when it comes to preparation dito sa Kamanaba, tuloy-tuloy po ang Northern para po sa matahimik at mapayapang eleksyon. Kaya po yung mga covenant signing po at Unity Walk tuloy-tuloy po dito sa area ng Kamanaba po. So, nais ko rin po pala nabatiin yung mga taga-Dikad family po, yung mga SCAS ko po ng Kamanaba Police Station, kasi lagi po yung nagpapapate. At syempre po, sa family ko, yung mister ko po na nanonood ngayon, si PCMS, Las DJ Salas po ng Valenzuela City Police Station. Syempre yung mother ko, na lagi pong nanonood, tuwing Tuesday, maaga pa po siyang yun na lang po ang libangan niya, panoorin yung anak niya. Mama, I love you, patuloy kang manood. Ganun din yung mga anak ko, na kaya lang nasa school sila. Syempre po, sino pa ba?
ubusin na natin. Sabi nga may mga birthday dito, hindi ko po kasi nakuha dahil sa sobrang busy ko po. Happy birthday po sa lahat po nang nagse-celebrate ng kanilang karawan ngayong buwan ng October. So, yun lang po. Para katandaan po ninyo na ang Northern Police District, sa pamumuno po ng aming District Director, ay patuloy pong maglilingkod sa inyo at aagapay sa inyong mga pangangailangan. Okay, we have 5 minutes after 1 p.m. Happy birthday. Oh, what a lovely day. 'Cause it's a special day. Happy birthday. Come on, let's be happy and gay. We all wish you Happy birthday sa lahat ng celebrant ng October. as jolly as Siyempre, special mention kay Jag Gators day. ng LTO Motorcycle Unit. Have a happy At sa lahat po ng mga nagse-celebrate ng kanilang birthday. on this your little day. Happy birthday! Birthday. May the Lord always bless you every day. Thank you sa ating engineering. Kay Engineer Arnold, thank you. Kay Glendan ng FM 94.7, thank you very much. Siyempre, sa lahat po ng sumusubaybay sa atin, thank you very much po. Sana nandito sa tabi ko si Robin, para batiin isa-isa, Malabon City, tagapag-ugnay, watching from Malabon City Police Station. Okay. Syempre, nandiyan yung aking partner, Hindi siya pagod ngayon kasi hindi siya bumiyahe, Naibigay niya po sa atin kanina yung mga activities diyan po sa Northern Police District at isa nga po dito ay ang yung signing of the covenant, Alam mo, partner, thankful ako diyan sa signing of the covenant Kasi ever since parang okay, mukhang nag-monitor si Sir Joel Bolano, ang Chief ng Technical Evaluation Division. I'm still on air, sir. Magandang tanghali po sa inyo. Yung binanggit ko kanina, partner, yung signing of the covenant, bata pa kasi ko, nag-witness tayo ng signing of the covenant para sa kabatiran ng ating mga kababayan, partner. Di ba yan yung commitment natin, Parang it's a commitment between the authorities, authorities and yung ating mga kandidato, 'di ba, partner, to maintain the peace and order. With the COMELEC. Ayun pala, with the COMELEC. The COMELEC stands as the sila, parang sila po yung pinaka-main dito, ma'am. Ayun. Sila po yung pinaka-main na parang makita na yung bawat kandidato natin, whether what partido po sila, ay nagkakaisa para sa kapayapaan. At saka partner, yung kumbaga taus-puso, yung commitment na gagawin because of this signing of the covenant sa harap ng COMELEC. Kaharap yung kandidato. So parang it's a very strong commitment na ika nga ay parang ipinapangako ang isang mapayapang eleksyon, di ba? At napakarami nating partner na holidays ngayon, And with the status ng naka-heightened alert ang ating kagawaran ng Philippine National Police. So everyone sa buong Pilipinas ay ganun po ang estado until the very last parang hanggang sa huling nito. Would you mind, partner, to give us yung holidays natin also, please? Actually, sabi nga natin, napaka-long weekend kasi weekend is 28 and 29 weekend. Then, election day, 30. Then, 31, sabi nga natin, kinain na rin po siya ng holiday. Then, 1, 2, and 3. Yung 3, hindi pa natin masyadong Kaya,
kung i-declare din po siyang holiday hanggang 3, magdadiretso po siya hanggang 4 and 5 ng weekend. So napakalang holiday. Kaya tulad nga po kanina sabi ni Acopa ng Malabon, lalo na po yung mga sasamantalahin natin yung long weekend, lalo na yung mag-iiwan ng mga bahay nila, iwasan po natin as safety tips, yung magpo-post po tayo nang malayo tayo sa bahay natin para po hindi naman tayo pasukin, lalo na ng mga akyat bahay na tinatawag natin kasi sasamantalahin nila yan. And then when it comes naman po sa darating na eleksyon, iwasan po nating masangkot tayo doon sa, sabi nga natin, vote buying kasi talagang punishable by law yan. At saka the day before, yung sabi nga natin yung liquor ban and after, sabi nga natin, iwasan po natin mag-iinom muna habang tayo po ay nasa, sabi nga natin, election period. Aside from that, yung continuous campaign ng PNP, lalo na po sa ating mga checkpoint, makikita nyo po, please bear with us, ginagawa po ito ng inyong kapulisan, lalo na dito sa Kamanaba, para po proteksyonan tayong constituent. Kaya sana po pag na-checkpoint po kayo ng ating mga kapulisan, makipagtulungan po tayo para po mas mapadali at mas mapaganda ang ating komunidad. Okay, sabi nga nila no, gamot sa nakakalimot ay paalaala no. Hindi naman po nagkukulang ating mga alagad ng batas sa patuloy na pagpapaalala sa atin, no? Taking care sa ating kaligtasan. Yun yung sinasabi ko kanina ano, first and foremost na pinakamagandang faktor ano para sa pangangalaga sa ating seguridad, it must o it has to start from us. Syempre, ingatan mo yung sarili mo. Meron ngang ilang mga paalala din yung ating mga otoridad na kung saan ay yun nga no, pupunta ka lang sa palengke pero talagang punong-puno ka ng alahas no. Yan po ay eye-catching no sa mga masasamang loob. So sa patuloy na pananawagan, pagpapaalala ng ating mga otoridad, sabi nga pag nagkakatulungan no, yun ay may magandang kahahantungan. Pag pinangalagaan natin ating sarili, kahit papano po ano, ay nababawasan natin yung danger na tayo ay maging biktima ng mga kaloob. Okay, we have 11 minutes after 1 o'clock. Ilang saglit na lang po ang nalalabi. Once again, thank you very much mga viewers, sa ating mga listeners. At sa ating Bless Our Cups na patuloy pong nangangalaga sa ating no, sa ating moral at spiritual na kaalaman. Thank you very much for taking good care of us. Lalo na po ang ating mga otoridad. Police Major Agmaliw, no, sana isang araw bumisita ka, no, meron kang dapat ibigay sa akin, yung ID ko. Okay, partner, saglit na lamang ang nalalabi this time. Uunahin na kitang magpaalam. Please go ahead. Akala ko nagpaalam na ako. Sige po, sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay sa lingkod ng bayang kaagapay ng mamayan, kita-kita po ulit tayo sa same time next week po. At sana po, sabi nga natin, spread po natin itong aming radio program para po makita nyo kung gaano po mga laga ang inyong kapulisan. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa atin. Okay, maraming salamat. Yan po ang aking partner, ang aking co-anchor, si Police Lieutenant Colonel Connie Salas. And syempre, thank you very much sa PIO, sa lahat ng kanyang staff. Kay Patrolman Deborah Alfar, kay Patrolman Glaze, kay Abduhan, kay Grafil, and everyone there sa PIO. Higit sa lahat, ang lahat ng staff ni DDDO-NPD. Thank you very much. Gusto ko sana isa-isahing basahin pero mukhang hindi ako aabot, ano? So, once again, congratulations ulit muli.
Kasi alam nyo mga kababayan, ito pong ating bagong DDMPD na kadaupang palad na natin ito, no? At gayon din po yung DDDA ng SPD, nakasama na po natin to sa lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan. So, konting-konting pitik na lang, magpapaalam na ako. Again, thank you very much partner and thank you very much ulit sa legal advice na ibinigay nyo, no? Sabi nga ni, tapos na ang kaso. Ano, Robin? So once again, sa ating technical, thank you very much kay Miss Margie, no, ng Finance, ng FBS. Thank you very much. Kay Glenn, ng 94.7, The Mellow Touch. At sa lahat po ng patuloy na nakakasama ng Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Siyempre kay Ma'am Kat Kapili. At sa author ng LBKM, kay Police Colonel Gantang, I miss you all there. Ito po ang inyong abang lingkod. Magkarinigan tayo muli sa darating na Martes. Anong date na ba yun? Ano na, no? Ayun. Tinuro sa akin ang date. So, it's 23. Ay, 24. 24 po, 4 daw mata ko. Okay, ito po ang Nyambang Lingkod, Flory Gabitan. Magkarinigan po tayo muli sa darating na Martes. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang 1:00 ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan.